Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Naranasan mo na bang masaktan ng sobra at pakiramdam mo hindi mo kayang magpatawad? Sabi sa Ebanghelyo ngayon, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa iyo. Pero paano ba yan? Lalo na kung sobrang nasaktan ka. Sa aking buhay, may isang tao na sa aking pamilya na mahigit 15 taon na ako ay nasasaktan, sinasaktan. Maaaring hindi pisikal pero sa salita, at ito'y nakakasugat sa aking puso, sa aking isipan, sa aking kaluluwa, na iningatan ko ang aking sama ng loob, ang aking galit sa aking puso. 15 taon. Pero minsan, sa isang pagkakataon, ay kinausap ako ng Diyos sa pamamagitan ng isang tinatawag na Life in the Spirit Seminar. Kinausap ako ng Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. At ang bulong niya sa akin ay, hindi ko kailangan yung nararamdaman mo. Nararamdaman mo sa iyong tatay, sa iyong ama. Ang kailangan ko ay yung desisyon mo na mahalin siya. Sabi ko nga, yung panahon na yon, hindi ko siya kayang mahalin. Pero iba yung pakiramdam pag maliliwanagan ka na hindi pala kailangan yung pakiramdam. Ang kailangan pala ay yung desisyon. Desisyonan mo lang na mahalin siya. So, sabi nga, love is a decision. Kaya ang turo ng Diyos sa atin ngayon ay, anumang galit natin sa isang tao na binigyan na natin ng konklusyon na hindi na natin siya patatawarin o mahalin, isa lang kapatid ang gagawin natin, magdesisyon na mahalin. Bakit? Pag hindi ka magmahal, hindi ka magpatawad, ikaw rin ang kawawa. Dahil ang sama ng loob, ang lagi mong dala-dala at mabigat sa buhay yan. At pag dala-dala mo ito yung nagiging ugat ng pagkakasakit, ugat ng walang kapayapaan, ugat ng walang kagalakan sa buhay. Masaya ka ba sa buhay na ganun? Kaya kapatid, kaya pipiliin mong magdesisyon na magmahal at magpatawad para sa iyo, para sa iyong paglaya. Kasi pag hindi ka magpatawad at magmahal, hindi ka malaya, ikaw ay bilanggo sa sarili mong karamdaman o nararamdaman. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. At ipanalangin natin ang mga taong umuusig sa atin, ang mga taong nananakit sa atin. Nang sa gayoy, maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Kaya niya pinapaalala ito. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.